Spoiler alert. I watch Beetlejuice. To be honest, wala akong idea kung anong klaseng movie ba to. Ang reason ko lang talaga kaya pinanood ko to dahil kasama sa kasi si Jenna Ortega. Si Miss Wednesday ng Addams Family. Naging biglang crush ko kasi yun si Jenna Ortega. Nang mapanood ko siya sa Addams Family. Lalo na yung suwabing dance move niya. Grabe, galing niya sumayaw. Nalaman mo na tuloy na crush ko si Jenna Ortega. By the way, balik ulit sa topic. Beetlejuice. First expression ko sa movie na to ay may similarity nga siya sa Addams Family. Kaya ini-expect ko na maraming weirdong magaganap sa movie na to. At yun nga, maraming weird happening nga ang ganap sa movie na to. At the first half of movie, hindi ko talaga gets yung kwenta. Interesado lang talaga ako kay Jenna Ortega sa journey ng karakter niya sa movie na to. I'm focused talaga sa mga ganap sa karakter niya. May makikilalang lalaki dito si Jenna Ortega sa may treehouse. May in love siya rito, pero mapag-aalaman din niyang isang multo pala yung lalaki. At matapos nila mag-aminan ng feelings at mag-kiss, doon nagtapat yung lalaki na isa siyang multo. Nag-kiss muna. At dahil multo na yung lalaki, kaya imposibleng may hinatnan yung love story nila dahil boy pa siya at yung lalaki isa ng multo. Pero ang lalaking yun na isa palang multo ay gagamitin lang si Jenna Ortega upang muling mabuhay. Dadalhin siya nito sa terminal ng mga patay. Sa kung anong paraan, watch mo na lang para malaman mo. May terminal ng patay sa movie na to. At kung ano ang kalagayan ng katawan mo sa pagkamatay mo, ganun din ang katawan mo sa terminal ng mga patay. Kahit pa chap-chap victim ka pa. At yun nga, nang dalhin si Jenna Ortega sa terminal ng mga patay, doon na nagkaroon ng kaunting tense ang story. Kaunti lang. Kasi, yung nanay ni Jenna na nakakakita ng mga iba pang mga elemento, humingi ng tulong kay Beetlejuice na isang makapangyarihang nilalang. May gusto si Beetlejuice sa nanay ni Jenna, kaya ang hinihingi nitong kapalit sa kanyang pagtulong upang maibalik sa mundo ng buhay si Jenna ay ang pakasalan siya nito. Nasa bandang dulo lang talaga ng movie na to yung masasabi mo yung excitement. Pero hindi rin naman talaga ako masyadong na-excite.
Para sa akin, na-overhype lang talaga yung movie na to kung gaano raw siya kaganda. Pero dahil kay Jenna Ortega, pinanood at tinapos ko pa rin to. Trash ko eh. Wala akong magagawa. 570 yung price nito sa ticket sa MOA. Buti na lang talaga. Hindi ito ang pinili ko panoorin sa sinihan. Hindi siya worth it sa 570. Inabangan ko na lang to sa Loklok eh. At doon ko pinanood. End of video.